Hello mga kasinyal, it's me, Franskel again. So for today's video, sasagutin natin yung isang katanungan ng ating isang subscriber. Sinasabi niya kasi at itinatanong niya sa atin na kung bakit ang mga big time sa larangan ng sports na ating napili ay hindi naniniwala sa mga orakulo or kaliskis senyales. So without further ado guys, mga kasinyal, simulan na natin. I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Simulan natin. So, bakit nga ba hindi naniniwala ang mga big time sa orakulo or kaliskis senyales? So, magandang katanungan yan. So, ang aking masasabi, mga kasinyal, simpleng bagay. Dahil ang mga big time, kayo, tanungin ko kayo, saan ba lumalaban ang mga big time? Siyempre, alam nyo naman ang sagot. Ang sagot is sa derby. So, sa derby, anong inaasahan nyo? So, sa derby, timbangan ng manok ang usapan dyan, ang pinaglalabanan. Kumbaga, tinitimbang ang mga magkakamatch. Sabi nga, yung magkakatapat talaga. So, pag parehas ang timbang, kung may konting differential or something, basta dun sa bracket, is sabi nga na kung pwede pagtapatin yung dalawang upcoming winner, yun talaga yung magkakatapat sa ruweda. So, maaring sabihin natin na talagang sa madaling salita, hindi sila pwedeng mamili ng kakalabanin. Hindi sila pwedeng mamili ng kulay na tinatawag na kontrapelo. Hindi sila pwedeng mamili ng kaliskis senyales na maaring nakikita nila sa isang upcoming winner na talagang maganda ang kaliskis. So, yun ang pagkakaiba natin. Yun ang pagkakaiba natin na sinasabi ko dahil karamihan ng mga subscriber ko ay ang sinasalihan na patimpalak ay hackfight lamang. So, sa hackfight, tanungin ko naman kayo. Kasi alam ko, lahat naman halos kayo nung nakakapanood marunong ng sports na ating pinili, na ating sabi nga kinahumalingan, na kinahihiligan. So syempre sa hackfight is number 1 is ikaw mismo ang maghahanap ng kapares ng iyong upcoming winner. So number 1 yon. Pangalawa, bago mo dalhin sa school o sa Jakong Binago ang word na aking binabanggit, sapagkat syempre medyo mahigpit si Lolo ngayon. So alam ko na unawaan nyo naman yun. So ayan, tuloy natin ang topic. So bago natin dalhin sa school or sa patimpalak ang ating upcoming winner o ang ating napili, yung mga naniniwala sa lunar cocking calendar, tumitingin muna sila kung ano bang pwesto ng buwan, kung ito ba ay first quarter, full moon, new moon, or last quarter. So may bawat kulay na malalakas na talagang sabi nga ay talagang matataas ang score sa mga panahon na yon. Sa panahon ng first quarter, sa panahon ng new moon, sa panahon ng full moon, at sa panahon ng last quarter. So dun sila nagbabase. Kasi yung tinatawag na kontrapelong kulay, kaliskis senyales, at lunar cocking calendar is halos masasabi ko din talaga na magkakasalungat minsan. Pero may mga sinasabi naman na pero meron naman mga bagay na talaga nagsasagpunga, kumbaga nagtatali, kumbaga magkasalubong talaga, kumbaga hindi sila magkakontra. Pero napansin ko may mga bagay na magkakasalungat. Kaya yung sa mga pinapayo ko, kung kayo naniniwala doon sa matatandang kaugalian o kaya doon sa mga lihim na kaalaman na inyong nalalaman din,
maging observant tayo. Maging observant kayo. Halimbawa, nasa school kayo, kung anong kulay yung laging nagiging winner sa araw na yon, so mas maganda, wag nyo kontrahin. Sabi nga, sabay lang kayo sa agos. So yun ang sikreto ng tagumpay. Kung talagang sabi nga dun sa dinala ninyo sa school na inyong napili or upcoming winner, dinala nyo dun, nagkataong malas yung kulay ng balahibo na yon. So pwede nyo ipagpaliban, walang pilitan. So yun ang lawang natin sa mga big time, sapagkat tayong mga small timer lang, no? Small time lang, sapagkat tayo mga small time, nakakapamili tayo ng ating mga makakatapat na gustong labanan sa Patimpalak. Kasi nasa sa atin ang lahat kung magaling ka kumilatis ng iyong sabi nga makakatunggali, kung magaling ka kumilatis ng isang upcoming winner na talagang sabi nga masasabi mong mahina, kaya nung napili mo na panlaban sa Patimpalak, andun yung pagkakataon mo. Kung lumaban siya, okay. Kung hindi, maghanap ka ng bago. Pero sabi ko nga sa inyo, ang larangan ng ating napili, lalo na kung sa hack fight, doon sa hindi malakihan talaga, na sinasabing talagang halos maliitan lang, doon sa mga Patimpalak na ganyan, walang pilitan yan. Bilang owner o may-ari nung upcoming winner, tayong masusunod na magdidesisyon. So hindi natin kailangan na basta-basta lang or isagasa kahit tagilid, natin, ibabangga natin. Hindi pa pwede yung ganun. Kung gusto nyo ng tagumpay, kailangan meron kang pasensya. Kumbaga mahaba yung PC mo, malawak yung pasensya mo. Kumbaga, and sa pag-iisip, focus pa rin ang kailangan. Kasi hindi porke parang let's say na hindi ko alam yung words na pwede ko sabihin, pero sige, sasabihin ko na yung tamang words. Kung sabi nga kasi nagkakaroon ng sabi nga pikunan minsan sa ganyang parisan. So mas maganda huwag ka mapikon. So kahit sabihin natin na medyo tagilid, huwag kang lumaban. Kung talagang ang tama lang talagang gawin mo is kung ano talaga yung alam mo. Huwag na tayo magbulahan dito, no? Alam ko naman na bawat isa sa inyo ay gustong makalamang sa laban. So sa madaling salita, piliin nyo yung makakalaban nyo na mas makalalamang kayo. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. Hey guys, do you like the video? If yes, please don't forget to subscribe and like the video. It really means a lot to me. Thank you.